Good day mga idol. Ngayon magbabypass tayo ng thermal fuse ng electric fan. So gagawin natin bypass pero may nakalagay na thermal fuse. So hindi tayo magpapalit dito ng thermal fuse dyan sa tinuturo ko kasi medyo delikado dyan ngayon mga idol. Maaari tayong makaputol ng coil dyan. So minsan nagpapalit ako dyan kapag alam kong hindi delikado. Pero kapag delikado na magpalit doon mga idol, naglalagay lang ako dito ng thermal fuse sa may gilid. Bypass ang tawag dito. Pero may nakalagay na thermal fuse. So ganito yung gagawin natin dyan mga idol. Ilalagyan ko yan dyan ng cable tie. Kung makikita nyo, ayan. So kapag maglulusot nga pala kayo dyan ng cable tie, siguraduhin nyo na walang nakalawit na dyan, na coil. Kasi once na may nakalawit na coil dyan at makaputol kayo dyan dahil sa pag higpit nyo ng cable tie, maaaring maputol yon at hindi na aandar yung pinaka electric pa natin. Dahil nakaputol tayo at mahirap na idugtong niyan mga idol kapag dyan at medyo may kamahalan yung dyan, yung motor. Nasa 220 na yung motor na electric pa natin mga idol. Kaya kapag maglulusot kayo, mag-ingat kayo dyan mga idol. Doon kayo maglulusot sa may mga pinagtalian ng tali sa motor para mas safe. Pero siguraduhin nyo na wala talaga nakalawit. Double check nyo na rin. So ayan mga idol, na cable tie ko na yan. So ang gagawin natin dyan mga idol, after nyan, yung dalawang paa ng thermal fuse, lalagyan natin yan ng dalawang wire. So makikita nyo mamaya mga idol, lalagyan ko yan ng dalawang wire. Para yan sa yung isang paa ng thermal fuse, yan ay para sa line 1. Tapos yung isang paa ng thermal fuse ay para sa linya ng capacitor. So ayan mga idol, kung makikita nyo, nalagyan ko na siya ng dalawang wire. So ito mga idol, ikakabit na natin. Pero bago nyo pala ikabit mga idol, siguraduhin nyo nagpalit na kayo dyan ng bushing. So kaya nga pumutok yung thermal fuse nyo dahil nagkaroon ng problema. So ayan mga idol, bagong palit na yan ng bushing, dalawa, harap at likod, pinalitan natin. Tapos yung shafting pinalitan na rin natin dyan mga idol. So wag kayong maggagawa ng porket sira lang yung thermal fuse, thermal fuse lang din yung papalitan nyo. So kapag thermal fuse lang din yung pinalitan nyo at hindi nyo pinalitan yung kung ano naging dahilan kung bakit pumutok yung thermal fuse, ay puputok lang uli yan mga idol. Kaya siguraduhin nyo na papalitan nyo kung anong nangyari kung bakit pumutok yung thermal fuse. So ito nga pala mga idol, kaya pumutok yung thermal fuse na ito dahil wala siyang play. So kailangan kasi may play yung natin yung mga electric pa natin para gumanda yung takbo. So ito mga idol, kung makikita nyo, kinabit ko na pero tapos chinek ko kung may play siya. Wala siyang play mga idol, kaya binaklas uli natin. Tapos dahan-dahan lang sa pagbaklas mga idol para hindi mas magasgasan yung yung bushing natin. So ito kung makikita nyo, babawasan ko siya ng dyan, ng spacer para magkaroon siya ng play. Kailangan kasi may play talaga yung natin, yung mga electric fan. Sa pag-a-align, kailangan may play na isang washer lang. Washer lang yung play. Isang washer na manipis. So ito mga idol, meron na siyang play. Kaya ilalagay na natin yung mga tornilyo natin. I-fast forward na natin mga idol para medyo mabilis yung video natin. After natin tornilyohan mga idol, yung 4 na tornilyo, ganito gagawin natin. Paluin lang natin ang malumanay hanggang sa mag-pre-wheel siya. Kapag nag-pre-wheel na siya mga idol, so magwa-wiring na tayo. So ito mga idol, ikakat ko na lang yung video. Papakita ko na lang sa inyo kapag na-wiring na natin para hindi na humaba yung natin, yung video. Okay mga idol, na wiring na natin. So ngayon ipapaliwanag natin kung paano natin ginawa yung pagbabypass na may nakalagay na thermal fuse. So yung color green at color red, yan yung dalawang paa ng fuse. Yung color green,
doon nyo siya ikakabit sa line 1 ng plug. Doon siya ikakabit. Tapos itong color red, doon nyo siya ilalagay sa isang paa ng capacitor. So, doon nyo siya ikakabit sa may mas mataas na resistance ng capacitor, ha, para maging pakanan yung ikot niya. So, yan yung wiring niya, mga idol, ha. Kasi kapag doon nyo siya kinabit sa mas mababang linya ng capacitor, ay magiging pakaliwa yung ikot niya. So, kailangan doon sa may mataas na resistance. So, yung tinuturo ko na yan na color gray, gugupitin ko na yan, mga idol, kasi yan yung common line dati ng motor. Yan yung common line ng motor, kaya ginupit ko na dahil hindi na natin yan kailangan, dahil nga nag-bypass na tayo ng nag-bypass tayo na may nakalagay na thermal fuse. So ngayon gagawin natin dyan, mga idol, ita-testing na natin. So lalagyan lang natin yan ng temporary tape, pang testing lang. So sana naintindihan niyo yung pag-wiring, mga idol. Kung hindi nyo naintindihan, ulitin nyo na lang yung video, mga idol. Ulitin nyo lang para makuha nyo. So dalawa yung paa ng fuse, di ba? Yung isang paa ng fuse, doon nyo siya ikakabit sa line 1 or line 2 ng plug. Yung isang paa ng fuse, doon nyo siya ikakabit sa isang linya ng capacitor na may mas mataas na resistance para yung ikot ng electric fan ay pakanan. So kapag doon nyo kasi siya nilagay sa mas mababang resistance ng capacitor, ay ang ikot niya ay magiging pakaliwa. So magiging baliktad. Yung hangin ay na mapupunta sa likod imbis na pakanan. So kailangan doon siya ikakabit sa may mataas na resistance ng linya ng capacitor para maging pakanan yung yung ikot. So ngayon, mga idol, sa testing na natin, lalagay natin yan sa number 1 para pag saksak natin, iikot na lang siya. So ayun na nga, mga idol, umikot na yung ginagawa nating electric fan. So pakanan yung ikot niyan, mga idol, ha. Pero kapag pakaliwa yung ikot niya, ilipat nyo lang yung wire sa isang linya ng capacitor para maging pakaliwa yung ikot niya. So hanggang dito lang, mga idol. Sana nakatulong ito sa inyo.